Ano po yung basehan ng binanggit ninyo? Nabalita po ito, no? Na meron nakaamba o nagpaplanong mag-file ng impeachment complaint against the president. Kasi may mga tumawag sa akin na mga stalwarts ng anti-Marcos and mga kasama ni Vice President Sara Duterte. Identified group persons and groups of identified to Vice President Sara. And sabi nila sa akin baka pwedeng makasama ko as one of the endorsers nung kanilang ipa-file na impeachment complaint against President BBM. Kailan po nila kayo kinausap? At papaano? May last week yung pinaka-latest. Ilan po itong mga tumawag sa inyo nakipag-usap? At least 2. At least 2. Members ng House po pareho to, no? Hindi. They are leaders of the anti-Marcos the opposition. So naghahanap sila ng mag-endorse sa House. Identified with Vice President Sara. Yeah, kilala mo rin yung mga yan. So, Can you identify them? Can you name them? Wag muna kasi tumanggi ako eh. Ayoko nakakaya naman. Tinanggihan ko sila. So, ayoko naman sabihin. Pero sabi naman nila, they will be signing the impeachment complaint. So sooner or later, ma-identify din sila. Pero mga kilalang figures naman. Ano po ba ito? Mga dating politiko? Sundalo? Yes. Politiko. Mga dating politiko. Parang dating politiko. Ang hirap hulaan, no? Dating cabinet members. Nako, ang hirap hulaan. Okay. Anyway, my next question is this, no? Bakit, sabi niyo pala usual suspects, no? What do you mean by that? How usual are these suspects? Yung mga, they're speaking against BBM, mga dating kasama ni BBM. Kasi magkasama naman sila, di ba? Dati magkasama sila ng 2022 election. So, nag-away-away sila. O, di ngayon, yan yung mga stalwarts nung anti-Marcos, mga dating niya rin kasama nung 2022 elections. Yung usapan po ninyo in person or by text? Tumawag sa akin. And then, so, bakit kayo kasi siguro because of my pronouncements, because of my opinions against what happened to the 3 budgets, 2022, 2023, and 2025, tapos yung mga ideas ko na sabi ko dapat mag-explain si Presidente. Mukha yun ang dahilan kung bakit kayo yung kinontak. So sabi sa akin, baka pwede makasama ako doon sa ilang mga kongresista na mag-endorse. So sabi ko, hindi ako po pwedeng sumama because of 2 reasons. One is, doon sa bagong rules as promulgated by the Supreme Court, dadaan pa rin talaga sa Committee on Justice. So there will be hearings. At gusto ko sa hearing, on both the potential impeachment complaints against the President and the Vice President, gusto ko meron akong open mind. I will decide based on the merits, based on evidences that, and arguments that will be presented in the committee. So yun ang number 1 reason. Number 2, sabi ko, I don't want to be identified with the Duterte camp because I am a true blue Liberal Party member. Pero yun, the question persists, no? Why of all congressmen kayo yung kokontakin o isa sa mga kokontakin itong mga anti-BBM stalwarts to endorse the impeachment complaint? Kasi nakita nila na nakita nila na yung consistent naman yung aking pronouncement against the budget, and I filed a petition before the Supreme Court questioning the unprogrammed appropriations. So kasi kung budget yung kanilang isa sa basis, ang sinasabi nila sa akin, among others, pero ang sinabi nila sa akin, isa sa basis, kaya siguro nila ako tinawagan, isa sa basis nila, yung sinasabi ko na ang aking tinatanong kay Pangulo, bakit siya nga'y nagbulgar nitong anomalya na ito, pero hindi niya sinasagot yung bakit sa loob ng 3 taon, in 2023, some 280 billion was taken out of his budget, pinalitan ng mga anomalous projects. Noong 2024, 500 billion plus ng mga
proyekto niya, pati yung mga flagship projects niya, yung legacy projects niya, pinalitan ng mga flood control, ng mga kalokohan na proyekto. 2025, ganun din, pinalitan yung inilagay sa unprogram appropriations, yung mga importanteng proyekto, pinalitan ng mga kalokohang proyekto. Pumayag siya, hindi kumibo ang kabinete niya. Yun yung malaking tanong eh. Kung isang Yun ang taon lang, punto. oo, di ba? Kung isang taon lang, Okay. eh baka napalusutan siya. Pero kung 3 taon, aba, hindi naman po pwedeng hindi alam ng kabinete niya. It's his responsibility to know. It's the responsibility of his cabinet to watch over the president's budget. Okay. So mukha ito po yung punto na gagamitin nitong mga mag-file impeachment complaint against Among the others, sabi president. nila meron eh. Pero hindi ko na Okay. tinanong kasi hindi naman na ako mag-endorse. So hindi ko na tinanong. Okay. Pero yung sinabi nila sa akin na yung point ko pero sabi ko I will have to hear from the president. Ano yung reason niya? There must be an underlying reason, pero kailangan sagutin niya. Okay. Kung isa po sa nakikitang issue kung bakit kayo kinontak ay dahil dun sa position ninyo about against this budget, kinontak din po ba ibang mga kasama nyo sa minority, for instance, na ganyan din ka-vocal about the budget? For instance, si Leila de Lima, Chel Diokno, as far as you know. Hindi kasi kasi they are so identified with Duterte, si Chel, si Laila, alam naman natin na talagang diehard anti-Duterte. So ako yung medyo mas neutral. Alam ko, kinontak din nila si Congressman Eli San Fernando, pero ang sabi niya sa akin, the same position with me na we will rely on the evidences presented. Hindi ko naman alam dahil recess kami ngayon, hindi ko alam kung yung ibang mga members of the minority were contacted. Pero sinabi nila sa akin na may dalawa na one from the independents and one from the minority. The majority ang mag-i-endorse. Mag-endorse? Yeah. One from the majority and one from the independents. Hindi ba mahirap din hulaan na isang... Mahirap hulaan. Pero lalabas naman yan. So, kasi hindi ko naman na direkta nakuha doon sa mga congressman, kundi sa kanila mula yung pangalan. Siguro, in order to encourage me to join them, sinabi niya na may mga kasama na ganito. Sino pa po ibang binanggit na pangalan na kinontak nila aside from Eli? Wag na sabihin, baka itanggi, hindi nakakahiya pa ako. So, hintayin na lang natin. Total, anyway, ang alam ko na sa final, sabi nila, halos matatapos na yung draft ng kanilang impeachment complaint. Okay. Pero yung another question is, why did you decide to go public about this? No, kasi tinanong ako ano daw magiging position ko at sa impeachment complaint ni Vice President Sara. So sabi ko, I will not sign. I will not endorse. Same way that I will not be endorsing the potential impeachment complaint against President Marcos. Kasi saka tinatanong sa akin ano yung senaryo pagbalik ng Kongreso sa January 26, lalo na February, kung saan merong potential impeachment complaint din kay Vice President. Sabi ko, magiging magulo. Sabi ko nga, talaga namang masusubukan ang Kongreso pagdating ng Pebrero. Kasi dalawang pinakamataas na pinuno ng gobyerno, masasampahan ng kaso na impeachment.